Since 1998. Energy, 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 energy! Same, pero iba. Same, pero iba. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy! Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number one. energy! Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya't kumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy! Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si May. Dito lang po ako nakatira sa bandang Laguna. Gusto ko lamang pong malaman ang opinyon ninyo tungkol dito sa problema ko. Sa 3 taon na relationship namin, sobrang consistent po ng boyfriend ko sa lahat ng bagay. Hatid sundo ako sa bahay. Sabay kami sa pagpasok sa trabaho. Sa pagla-lunch, madalas sabay din kami. Pag-uuwi naman, magsistay pa siya sa bahay namin hanggang alas 9 ng gabi tapos saka uuwi sa kanila. Pagdating sa bahay nila, magka-chat pa rin kami hanggang 10:30 ng gabi. Tapos, sabay na matutulog. Parang perfect po ng lahat, no? Mahal na mahal namin ang isa't isa. At baliw na baliw ako sa kanya. Pero isang gabi, bigla akong tinawagan ng ate ng boyfriend ko. Ang sabi niya, ayaw na raw niyang patagalin pa yung kalokohan ng kapatid niya. Meron daw siyang kinakatagpo na babae. Nakita raw siya ng ate niya pauwi. Pumupunta sa bahay ng ex-girlfriend niya. Nakatago ang mukha. Nakasombrero eh. Tapos naka-hoodie pa. Nakilala daw niya dahil sa damit na binigay niya. Kaya daw pala umaalis pa yung boyfriend ko mula sa bahay nila every 10 p.m. Hindi nga sana ako maniniwala eh. Kasi hanggang 10:30 p.m. magkausap pa kaming dalawa. Pero doon ako napaisip.
Kasi palagi niyang sinasabi sa akin na ayaw na raw niyang mag-video call o tumawag pa sa chat pagpatak ng 10:30. Kasi anytime, makakatulog na raw. So, hindi muna ako nag-react sa kwento ng ate niya. Pero deep inside, gusto ko nang umiyak. Nakapaghintay pa ako hanggang kinaumagahan. Doon ko pa lang siya tinanong. Tinanong ko siya kung saan siya pumupunta pag 10:00 na ng gabi. Bigla na lang siyang nautal. Maya-maya, umiiyak na siya. At sorry na ng sorry sa akin. Kasi Lindsay, sobrang saya ng relationship namin eh. Parang halos wala ng time. Lagi na lang kaming nag-uusap. Palagi kaming magkasama. Pero paano niya pa nagagawa na magloko? Kung araw-araw, masaya naman kami. Yung babae, yung pinupuntahan niya. At yung babae na yon, yung ex niya for 7 years. Wala daw silang closure, DJ Lindsay. Umalis lang daw ng bansa yung babae para mag-work abroad. At ngayon, nagbabalik na siya. Sobrang nakakatakot ng magtiwala ngayon. Alam mo yung pakiramdam na kahit sobrang masaya kayong dalawa, magagawa at magagawa pa rin na magloko ng isa. DJ Lindsay, please, tulungan mo naman ako. Gusto ko pong marinig mula sa inyong lahat kung itutuloy ko pa ba to? O bibitaw na ako? Muli, ako si May. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! Kasi, ba't pinapauwi mo pa? Bakit kasi pinapauwi mo pa? Hindi na lang matulog sa inyo. Alam mo, ang isang tao, kung magloloko yan, magloloko yan. Doesn't matter kung nasaan man siyang parte ng Pilipinas. Nasa tabi mo pa siya, katabi mo siya matulog o hindi. Kung magloloko yan, magloloko yan! Gigil ako sa inyo eh, di ba? Pero hello naman muna sa lahat po ng mga nakikinig sa atin. Good morning po sa inyong lahat. Welcome to Lihim ng Liham. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Charing. Hoy, maraming salamat muna sa nagpadala sa amin ng mga paandar ngayong araw na to, ngayong umaga na to. Si Raniel. Is it Raniel or Raniel? Oo. May paano siya? May pa hot chocolate siya for me, tapos hot talaga. White chocolate mocha for baby Toby. Ayan, tama. Ang galing ko dun sa part na yan. Oh, di ba? Maraming salamat to you, Raniel. Sana may kasama daw pastry, sabi ni Toby. Ang kapal po ng mukha niya, di ba?
Pero maraming salamat ha. Alam mo, na-appreciate namin yan kasi alam naman namin na pinaghihirapan nyo yung pinambibili niyan. So we are so thankful to you guys. Pag nagpapadala kayo ng mga ganyan, sobrang iniinom talaga namin. Oo, promise. Tapos, yun, thankful kami and grateful for everyone. Ano nga bang gagawin mo? Kung yung jowa mo, parang kabaliktad, hindi naman grateful sa pagiging masaya ninyong dalawa together. Di mo alam, no? Pagkaharap mo, sobrang saya. Pagkaharap mo, almost perfect man for you. Ganyan. Pero pag uwi niya pala sa bahay, aalis pa siya. Anong vitamins niya? Ang dami niyang energy. Diba? Nakakaloka. Alam mo, I feel for you, girl. Kasi, alam mo na, syempre, naloko na tayo before. Hoy, naikwento ko ba sa inyo? May ganyan na akong moment. Ay, naku, sobrang similar. Oh my gosh. Just a short story, no? Ex ko din to. Tapos, lagi niyang sinasabi sa akin na bandang 9 or 10, matutulog na siya. Nung particular day na yon, di tulog nga siya. Ganyan. Sabi niya, tutulog na ako. Ano man tawagan namin nun? Baby ba? Babe, matutulog na ako. Ganyan. Tapos maya-maya mo, in the middle of the night, biglang may tumawag sa nanay ko. Oo, may biglang tumawag sa nanay ko. Tapos ang sabi, meron pong cellphone dito. Oo, nahulog po nung may-ari yung cellphone niya. Tapos nakita po namin na may text sa inyo. Kaya pakisabi na lang po nahulog niya yung cellphone niya dito sa CR ng Inemerut. Ganyan. Wow! Tapos di na yung nanay ko gulat na gulat. Sabi, yung ano mo, yung jowa mo, yung sa pangalan niya. Syempre, yung jowa mo nahulog daw yung cellphone dito sa sa CR ng ganto, ganyan. Tapos sabi ko sa nanay ko, sabi niya sa akin matutulog na siya. Saan siya nagpunta? Sino kasama niya? Anong ginawa nila? So ako, di iyak ako ng iyak noon. Mega, sinungaling ka! Sinungaling ka? Bakit sabi mo matutulog ka na, yun pala umalis ka pa? Saan ka pumunta? Sino kasama mo? Ganyan. So dahil bata pa ako noon, mega iyak ako nung time na yun. Kasi I knew that he was hiding something from me and that he was lying to me at that time. Wow! Akala ko masaya din kami dahil syempre ganyan naman magjojowa. O diba, babe, tulog na ako. Ganyan, sweet dreams. I love you so much. Inemerut! Asyaush! Yung pala umalis. Oo, malaman-laman ko nakipag-inuman. Sa mga hindi ko malaman kung sinong mga kasama niya. O yun, nag-break na rin kami noon. Di thank God na din. So yun yung sinasabi ko. They may appear happy when they're in front of you or kapag magkasama kayo. Pero ang katotohanan ng buhay, some people, yung mga nangloloko talaga, di ba, mga manloloko na expert, or sanay manloko, they can seem to be happy or they may seem happy in front of you or when they're with you, pero ang katotohanan, meron silang tinatago sa kaila-ilaniban ng kanilang pagkatao. Diba? At tulad nga ng sinabi ko, doesn't matter kung nasaan man sila, nasa tabi mo, nasa malayo, kung magloloko yan, magloloko yan. Diba? Yan naman talaga ang katotohanan ng buhay. So ang tanong, ang sabi po ni May, ano ba ang gagawin niya? Di ba, bibitaw na ba siya? Ano ba, ipagpapatuloy niya pa ba? O talagang wala na, allows na, pack up na? Yan po ang tanong niya sa atin. Kasi mahal niya yung lalaki di ba? Masaya sila together, na-attach na siya, di ba? At ang sabi, ilang taon na silang together. Ang hindi niya alam, habang together pala sila, pinupuntahan din ng lalaki yung kanyang ex-girlfriend for 7 long years. Walang closure, umalis lang yung babae para magtrabaho sa abroad. Wow! Ito na naman po tayo sa mga problema natin with our exes, di ba? Ano bang masasabi mo tungkol dito? I-message mo na ako, halika na't puntahan mo na ako sa facebook.com/energyfm1067. Okay? O, sabi muna dito ni Eliza. Oo, good AM. DJ Lindsay, for me, wala naman pong perpektong relasyon, di ba? Kaya nyo po siguro naiisip na perfect ang relationship nyo po kasi hindi naman po nagpakita ng sign yung guy na nagloloko siya. Siyempre, pag nagloloko, hindi papahalata yan, di ba? And not all relationship is always happy. For me, ate, give mo muna ng time po yung sarili mo. Shoutout po from Laguna! Shout out naman sa'yo. Sabi naman ni Darwin, wag na niyang ituloy ang relasyon niya sa boyfriend niya. Halatang hindi pa siya nakaka-move on sa ex-girlfriend niya. Diba? Kaya ginawa niyang girlfriend ng boy ang girl bilang panakibutas o mas malala,
pang convenience lang, 'di ba? Kaya itigil na niya dahil kung hindi siya nahuli ng ate ng boy, mas malala ang gagawin niya behind her back. Ay, sa true lang, 'di ba? Buti na lang no, may ate na ganyan, sobrang honest and talagang hindi tinotolerate yung mga maling ginagawa kahit pa pamilya nila. Kasi may mga ate at may mga kapamilya na tinotolerate eh. Sasabihin nila blood is thicker than water, 'di ba? Yun yung lagi nilang sinasabi. Sabi naman ni Arch, ang galing ni Jowa, mala covert ops ang galawan. In a way, I feel bad for him dahil nilaglag siya ng sariling ate niya. But anyway, sobrang mali ang nagawa sa'yo ng jowa mo. Nagawa niya talagang itago ang lahat at ang ultimately, nasa iyo yung kung kaya mong magpatawad siya or mapatawad siya, diba? Just keep in mind that you have to live with what he's done should you choose to forgive him. Totoo yan. Totoo yan. Kasi if you choose to, let go and alam yan, burahin na lang yung mga kasalanan sa'yo ng jowa mo tapos continue with the relationship, palagi mong maaalala yan. Wow! Palagi mong matatandaan na sa gantong araw, sa gantong oras, niloko ako ng jowa ko. Ito yung damit niya. 'Di ba? Ito yung mukha niya nung nagsosorry siya. Ito yung sinabi niya sa akin nung hinuli ko siya. 'Di ba? May mga ganyan. Sabi naman po ni Je, sabi dito, kapag di na paramdam, it means closure nyo na yon. Totoo naman, sabi naman ni Je, space ni. Nangyari na din po sa akin yan, 2 months na kami, hindi ko po alam na may una pala siyang jowa na nagbakasyon lang sa Bicol. Tapos ako na yung binrake niya dahil pabalik na raw yung isa. Sobra akong nasaktan. Nang mabalitaan ko po, hindi na rin namin yun. Hindi naman nagkatuluyan na niya. Ano daw yun? Wait lang. Di rin naman yun ang nakatuluyan niya. Ay, Ano bang nangyayari sa inyong mga tao, no? Ba't kaya may mga tao na kung hindi pa pala kayo nakaka-move on sa ex ninyo, bakit kayo biglang kumukuha ng liligawan tapos iiwan nyo na lang kapag bumalik na yung ex? Wow! Ginagawa nyo lang convenience store yung mga babae. Hindi naman namin kayo inaano tapos ano kayo ng ano? Pag ginagawa nyo lang kaming comfort room, diba? Kung kailan lang komportable sa inyo, saka lang nyo kami mamahalin. Tapos kapag bumalik na yung talagang mahal ninyo, iiwan nyo na kami. Yung totoo. Nakakaloka. Sabi naman ni Alicia Guevara, para sa akin, break na kagad. Hindi pala siya katiwa-tiwala. Highs talaga. Hi DJ Lindsay, watching from Indang, Cavite. Hello sa mga taga-Indang, Cavite. Basta cheater, kahit busy yan, gagawa at gagawa yan ng paraan para magloko. That is so true. Diba? So, sa tanong mo na dapat pa ba ikaw mag-stick with that guy or wag na lang, mag-back up na ba? Ako, I would say na kapag hindi ka na comfortable sa trust na pwede mong ibigay, 'di ba? Kapag kasi nasira yung trust, yun yung pinakamahirap na mawala. 'Di ba? Yun yung pinakamahirap na ma-damage. 'Di ba? Kapag nagtiwala ka tapos talagang binaliwala nung pinagkatiwalaan mo yung binesto sa iyo na trust. 'Di ba? So I would say, kung talagang may lamat na yung tiwala at pagmamahal mo dito kay boyfriend mo, siguro alis ka na dyan. Alis ka na. Kasi alam mo, iba yung problema na wala lang kayong makain, wala kayong pamasahe, di ba? May, alam mo yun, may lumalandi sa kanya na ibang babae. Iba yung ganong problema eh. Compared sa meron siyang iba na pinupuntahan. Di ba? Meron siyang iba na mahal. Kasi 7 years yun eh, tapos wala silang closure, di ba? So, maaari na talagang mahal pa yun ng boyfriend mo. Wow! Di ba? Although sabi mo, sorry naman ang sorry sa'yo yung boyfriend mo. Pero ang trauma kasi nasa iyo eh. Diba? Ikaw yung magdadala niyan forever. Ikaw yung magdadala niyan sa isip mo. Kung mag-decide ka man na patawarin nga, baka mamaya pag nag-away kayo, isumbat mo lang ng isumbat sa boyfriend mo. Nasa sa kanya yan. Kung matatanggap niya na every time na magkakaproblema, bigla mong maaalala yung panloloko niya sa'yo, diba? Kung okay lang sa kanya, edi okay lang din ang lahat. Diba? O, walang sisihan. Sure ka ba na gusto mo pa rin maging magkarelasyon tayo after all? 'Di ba? After all that's happened. Kung hindi okay sa'yo, di itigil na natin. Pero kung okay sa'yo, at ang kalakip nun is every time na maaalala ko yung panloloko mo, gegerahin kita. Di ayos lang tayo. 'Di ba? Kaya pag ex na. Batukan kita dyan eh. Sabi ni Zish. Kung mahal mo pa ex mo, suyuin mo para bumalik, hindi yung maghahanap ka ng panakip butas.
Totoo naman. Kapag may ex kayo na hindi nyo pa makalimutan, wag muna kayong pumasok sa isang relationship. O kaya you have to make it clear dun sa babae na, 'di ba, sasamahan mo or lalaruin mo na, oy, hindi to relationship ha. Hindi ako ready for a serious relationship. I just need companionship. Ganyan. Hindi ako naghahanap pero I would love to, enjoy your company, 'di ba? Or someone else's company, ganyan. Kailangan niyo lang linawin, hindi naman mahirap 'yun. Ang problema kasi sa mga tao, hindi nila alam kung ano yung mga tamang salita na sabihin at iparating doon sa other person, 'di ba? Para malinaw ang lahat. Oo, yung iba nahihiya, yung iba, 'di ba, walang lakas ng loob para sabihin kung ano ba yung gusto nilang sabihin, ganyan. Kaya ang ending, naguguluhan yung mga tao. Kung ayaw mo ng relasyon kasi hindi ka pa nakaka-move on doon sa ex mo, di wag ka makipagrelasyon, sabihin mo na naghahanap lang ako ng company, naghahanap lang ako ng kalandian lang, ganyan. I'm sorry but I'm not ready for a commitment at the moment. But who knows? Soon baka maging ready ako. Sabi naman ni Chai, di ba? Sabi dito, give him one more chance. Kung talagang ikaw ang mahal niya, magagawa niya magbago at ipaparamdam sa'yo na nagkamali siya. Watching from SG. Salamat po. Sabi naman ni April, kudos sa kapatid ng boyfriend niya. Bravo, magnifico. Once a cheater, always a cheater. It's up to you, girl, kung kaya mo siyang pakisamahan, sabi ni Diaz Randy. So, alam mo, valid lahat ng sinabi ng mga pangga natin. Nasa sa'yo na lang yan kung ano yung pakikinggan mo. Pero ako kasi, kapag niloko ako, yan yung pinaka-irreconcilable na offense sa akin ng jowa. Kapag niloko ako, pag merong iba, may sinabihan ka ng I love you or inifortan ka na ibang babae, ay tapos na. Huwag na tayong mag-usap. Doon ka na lang sa babae. Promise, I won't take it against you. Kasi kung talagang siya yung mahal mo, malas ko lang dahil napunta ako sa lalaki na hindi ako kayang mahalin. 'Di ba? So, ako na yung magdadala nun. But as to you, kung sa kanya ka masaya, go. Go. Sa kanya, mag-enjoy ka, piliin mo siya, samahan mo siya. Wow! Magiging okay din ako. May magmamahal naman sa akin, sigurado ako. Huy! Ganun na lang yung gawin mo. Pakawalan mo na siya, umalis ka na dyan. Kasi every time na mag-aaway kayo, maaalala mo yan. At hindi siya healthy. 'Di ba? Pinatawad mo siya pero susumbatan mo lang din siya. Pinatawad mo siya pero every time na magkaroon kayo ng pagtatalo, ibabalik mo yung noon. Napaka-toxic ng ganyang mindset. Napaka-toxic ng kapag nagtatalo kayo, bigla mong ibabalik yung mga issues noon. Yung ilang taon na yung nakaraan pero yun pa rin yung natatandaan mo, ang toxic niyan. So if I were you, kung hindi mo kaya i-stand yung ganon na setting, na ibabalik niya yung past, or ibabalik mo yung past, wag na lang, tapusin mo na. Hanap ka na lang ng iba. Total, di pa naman ganon katagal, 3 years pa lang kayo or 2 years, wala pa kayong, hindi pa naman ganon katagal. Bitaw ka na dyan. You deserve someone better. Wow! Kasi imaginein mo kung hindi yan sinumbong sa'yo, you wouldn't know about it. And hindi naman din siya mag-a-admit sa kanyang ginagawa, 'di ba? Nahuli lang talaga siya, kaya siya umamin, kaya siya nag-sorry. But if not for that, hindi mo yan malalaman at hindi siya magsusorry about it. Malamang sa alamang, tuloy-tuloy pa rin yan hanggang ngayon. Diba? So again, it's up to you. Gaano mo ba siya kamahal? But for me, bilang Lindsay, bilang Lara May. Bilang Lara May, let go na. Tapos na yan. Close mo na yan. Chapter na yan. Say sorry and say, I wanna break up with you. I'm sorry. I can't take this. Ganyan. Wow! Thank you very much sa'yo, May, for sending in your story. And ikaw din na nakikinig ngayon, palagi ako may naririnig na paano ba mag-send ng story sa Lihim ng Liham. Madali lang po, i-message mo lang yung story mo, make it short and simple and sweet. And kung kaya mong bigyan ng details, go. Tapos i-send mo sa Lindsay 1067 as in LINDSAY 1067. Okay, sa Facebook yan. Pwede rin sa Instagram, as in Lindsay. Ang dami kasing letter A dun sa ano ko eh. Sa pangalan ko sa Instagram. Okay, but if you can search for me on Instagram, then you're so welcome to send in your story there. Okay? Basta isend nyo lang. Make it simple and short and sweet. Okay? 9:32 na po ng nagmamagandang umaga. Para sa lahat po ng mga nagmahal, pero iniwan, sinaktan, pinahirapan ng mga taong minamahal nila. Minsan mapapatanong na lang tayo kung anong problema eh. Can you please tell me?